Alleluia, 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 Alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala naroon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't tinanong siya nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Kahit mainit, nandyan kayo at nandito tayo, nagdiriwang ng banal na misa sa simbahan ng Puong Nazareno. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ay isang paalala sa bawat isa sa atin. Ang sitwasyon ng ating ebanghelyo ay pagkatapos na si Jesus ay magpakain ng 5,000 kalalakihan, bukod pa sa bilang ng babae at mga bata, yung mga tao, hinahanap nila si Jesus. Sinusundan. Pero nang hindi nila makita si Jesus, dahil yung lawa ng Galilea, yung lawa na ito ay kung baga kayang lakarin din o kaya pwedeng tawirin din ng bangka, hinahanap nila si Jesus. Pero nang makita nila ang Panginoon, nagtanong sila, "Rabay o Guro, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo o sa kapangyarihang nakita, nasaksihan ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog." At ito ang paalala ni Jesus sa mga sumunod sa Kanya. Gumawa kayo, magtrabaho kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira,
kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya nagtanong sila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Sumagot ang Panginoong Hesus, ang Poong Nazareno, ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Manalig kayo sa sinugo niya. Ngayon po, yung pananalig o pagtanggap sa ating Poong Hesus ay hindi lamang pagpapabinyag, pagiging Kristiyano, kundi pananalig. Nananalig tayo sa Kanyang salita at pipilitin natin na maisabuhay ang Kanyang prinsipyo, ang Kanyang mga panuntunan sa buhay. Kung siya ay nagsabi na hanapin ang pagkaing hindi nasisira, ang gawin ang kalooban ng Diyos. Tayo pong tao, para tayong machine, makina. Trabaho ng trabaho para magkaroon ng mga material na bagay. Pero ang tanong, anong material na bagay ang makapupuno sa ating mga paghahanap? Hindi ba pag natanggap natin kahit yung gadget na napaka-latest na, ay, ito lang pala yun. Pag may bago na, hala, gusto natin palitan din. Walang katapusan na paghahanap. Gusto natin mag-travel, pag nandun na sa isang lugar, napuntahan na yung pangarap na lugar, hahanap na naman. Di pa nga nakakaikot, ay sa susunod, saan kaya tayo pupunta? Teka, hindi pa nga natin na-enjoy yung lugar, hahanap na kagad tayo ng iba. Walang kapanatagan, walang kasiyahan. Ano ang makapagbibigay sa atin o sino makapagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan? Ang Diyos. Ang Diyos. Siya lang ang tanging makakapuno sa mga paghahanap ng ating puso. At sinabi ni Saint Augustine, O God, my heart is restless until it rests in you. O Diyos ko, ang aking puso ay walang kapanatagan hanggang makasumpong ito ng kapanatagan sa iyo. Tayo ay ginawa ng Diyos sa Kanyang wangis, natural lamang na matatagpuan natin ang ating kahulugan, kasiyahan, at buhay na walang hanggan sa Diyos na may akda sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, sundan natin ang panuntunan ng Poong Nazareno. Magtiwala tayo sa Diyos Ama. Gawin natin ang Kanyang kalooban at yung Kanyang mga panuntunan. Medyo mahirap man, hindi po madali maging Kristiyano. Ibigin mo ang iyong kaaway. Kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo ang kaliwa. Ang hirap kaya nun. Pero, nagkatatapos lamang ng Holy Week, ano ang ginawa ng Panginoong Hesus, ng Poong Nazareno? Tinanggap niya ang krus. Tinanggap niya ang krus. Namatay siya, oo, pero muli siyang nabuhay. Dito, ipinakita niya na siya ay nagtagumpay laban sa lahat ng takot natin, mga tao. Laban sa lahat ng takot. Ano ba yung pinakamatinding takot natin sa mundo? Kamatayan. Kamatayan. Pero dinaig yun ni Jesus yung takot at maging kamatayan, Kanyang ginapi. Kanyang dinaig. Kaya yung pagsunod sa landas ng Poong Nazareno, ito lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapanatagan.